Isang libot, isang gabi, 1001 Nights. Nobela mula sa Saudi Arabia. Isinalin sa Filipino ni Julieta U. Rivera. Isang babaeng mangangalakal ang nakipag-isang dibdib sa isang lalaking mahilig maglakbay sa buong mundo. Malimit siyang iniiwan ng matagal ng kanyang asawa. Dahil sa katagalan ng di pag-uwi ng lalaki, nakadama siya ng kalungkutan at pagkabagot. Umibig siya sa isang lalaking mas bata sa kanya. Isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang inibig at ipinakulong siya. Nang malaman ng babae ang tungkol dito, agad siyang nagbihis ng pinakamaganda niyang damit at pumunta sa hepe ng pulisya. Bumati siya at sinabi, "Kapatid ko ang lalaking ipinakulong ninyo. Inaway ng hindi namin nakilala. Subalit nagsinungaling ang lalaking tumistigo laban sa kanya. Nagkamali kayo sa pagkabilanggo sa kanya. Wala na akong kasama at wala nang susuporta sa akin. Kaya maawa na kayo, pakawalan niyo na siya." Nang marinig ng pulis ang kanyang pagmamakaawa at makita ang kanyang ayos, umibig ito sa kanya. Sinabi nito, "Pumunta ka sa aking tahanan hanggang sa mailabas ko ang iyong kapatid. Tutulungan ko siya at pagkatapos ay ilayo mo na siya." "Diyos ko po," sagot niya, "hindi ako pumupunta sa bahay ng isang lalaking estranghero sa akin." Sabi ng babae, "Kung ganun, hindi ko siya pakakawalan, maliban kung sasama ka sa akin at payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin." Sabi ng pulis. Sumagot siya, "Ikaw na lamang ang pumunta sa aking tahanan, kahit maghapon at magdamag kung talagang kinakailangan." Sabi ng babae. "Saan ang iyong tahanan?" Tanong nito. At itinuro ng babae ang bahay at nagbigay ng oras para sa pagpunta. Humingi rin siya ng tulong sa kadi. "Diyos ko, kadi." "Oo," sagot nito at siya'y nagpatuloy. "Pag-aralan mo ang kaso ko at gagatimpalaan ka ng Diyos." Sinabi nito. "Sino ang may kagagawa nito?" Sumagot siya. "Mayroon akong kapatid. Kaisa-isa kong kapatid. Naparito ako dahil sa kanya, sapagkat ikinulong siya ng pulis at ipiniratangang isang kriminal. Nagsinungaling laban sa kanya at sinabing ito'y masamang tao. Kaya nakiusap ako, tulungan mo siya." Nang sulyapan siya ng kadi, umibig din ito sa kanya. "Pumunta ka sa aking tahanan para makasama ko at sasabihin ko sa pulis na palayain ang iyong kapatid. Kapag nalaman ko kung magkano ang kabayaran para sa kanyang kalayaan, babayaran ko ng sarili kong pera. Ako'y mapaligaya mo, sapagkat napakalambing ng iyong tinig." At sinabi niya, "Kung magiging mabait ka sa akin," sumagot ang kadi. "Kung hindi ka papayag, makakaalis ka na at wag mo akong sisihin." Muli siyang sumagot, "Kung talagang iyan ang gusto mo, mas maganda at pribado sa aking tahanan, kaysa inyo na maraming katulong ang nakakaisturbo sa atin. Saka isa pa, hindi naman ako masamang babae, subalit kailangan ko lang itong gawin." "Saan ang iyong tahanan?" tanong ng kadi. Sumagot siya,
sa ganitong lugar. Sinabi niya ang takdang araw at oras ng kanyang pagpunta. Pumunta rin siya at humingi ng tulong sa vicer na palayain ang kanyang kapatid sapagkat lubhan niya itong kailangan. Subalit, may ibinigay rin itong kondisyon. Payagan mo akong gawin ang gusto kong gawin sa iyo at palalayain ko ang iyong kapatid. Sumagot siya, kung talagang gusto mo, doon na lamang sa aming tahanan. Tayo lang nandun. Hindi naman kalayuan ng aking bahay para maayos ko naman ang aking sarili. Saan ang bahay mo? Tanong nito. Sa ganitong lugar. At nagtakda ang babae ng oras at araw na gaya ng dalawang nauna. Mula rito ay pumunta siya sa hari. Isinalaysay rin niya ang pangyayari at humingi rin siya ng tulong upang mapakawalan ang kanyang sinasabing kapatid. Sino ang nagpakulong sa kanya? Tanong nito. Ang hepe ng pulisya, ang kanyang sagot. Nang marinig ng hari ang nakahahabag na salaysay sa pagkakulong ng kapatid, bumukal sa puso nito ang awa at pagmamahal. Sinabi nito na sumama sa kanyang tinutuluyan at upang matulungan siyang palayain ang kapatid. Subalit kanyang sinabi, "O mahal na hari, madali lang para sa iyo ang lahat. Wala akong magagawa kapag iyong ginusto. Subalit malaking karangalan kung pupunta ka sa aking tahanan." Siya'y pumayag. Sinabi ng babae ang lugar at oras ng kanyang pagtatagpo na gaya ng oras sa sinabi niya sa unang tatlong lalaki. Umalis siya pagkatapos at humanap ng isang karpentero at sinabi nito, "Ipagawa mo ako ng isang kabinet na may 4 na compartment, magkakapatong, may pinto ang bawat isa at masasaraduhan. Malaman ko lang kung magkano at babayaran ko." Sumagot ang karpentero, 4 na dinaryo ang halaga nito. Subalit hindi ko na ito pababayaran kung papayagan mo ako sa aking kahilingan. Kung kinakailangan, sagot ng babae. Papayag ako, subalit gawin mo ng 5 ang compartment ng kabinet na ipinagawa ko sa iyo. At sinabi nito kung kailan ihahatid ang kabinet sa kanilang tahanan. Sinabi ng karpentero, "Mabuti, sige maupo ka na lamang at gagawin ko ngayon din ang iyong kabinet." Pagkatapos na magawa, inutusan niya ang karpentero na dalhin sa bahay ang kabinet. Ipinuwesto niya ito sa sala. Pagkatapos, kumuha ng 4 na damit at may iba-ibang kulay. Naghanda na rin ng makakain, karne, inumin, prutas, mga bulaklak at pabango. Dumating ang araw na ibinigay niya sa lahat ng hiningian niya ng tulong. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na damit. Naglagay ng mga adorno sa sarili. Nagpabango at nilagyan ng mamahaling carpet. At naghintay sa kahit sino ang maunang dumating. Si Kade ang unang dumating. Nang makita niya ito, tumayo siya at humalik sa paanan ni Kade. Hawak ang kamay, inaya niya itong maupo sa carpet. Nang sisimulan na nito ang kanyang pakay, sinabi ng babae, "Alisin mo muna ang iyong kasuotan at ang iyong torban. Isuot mo ang dilaw na roba at bunit na ito habang inihanda ko ang makakain at maiinom natin. Pagkatapos, pwede mo nang gawin ang nais mo." Habang isinusuot niya ang roba at bunit,
may kumatok sa pinto. "Sino ang kumakatok?" tanong niya. "Ang aking asawa," ang kanyang tugon. "Ano aking gagawin? Saan ako pupunta?" tanong ni Kade. "Huwag kang matakot," sabi ng babae. "Itatago kita sa kabinet na ito." "Gawin mo kung ano ang dapat," sagot ni Kade. Kaya't ipinasok niya ito sa pinakaibabang compartment at isinara ang pinto. Pumunta siya sa pintuan at tiningnan kung sino ang kumakatok. Ang hepe ng pulisya. Pinatuloy niya ito agad. "Ariin mong iyo ang lugar na ito at ako'y iyong alipin. Buong araw sa akin ka, kaya't alisin mo na ang iyong suot at ipalit mo ang pulang roba na ito." Subalit, bago nito magawa ang kanyang pakay, sinabi nito, "Ako'y iyong-iyo at walang iistorbo sa atin. Kung mabait kang talaga, gumawa ka muna ng kautusan na nagpalaya sa aking kapatid para naman mapanatag ang aking kalooban." "Masusunod," sabi nito. At gumawa na nga ng kautusan ang pulis na nakasaad ang agarang pagpalaya sa kanyang kapatid. Nang sisimulan na niya ang kanyang pakay, biglang may kumatok sa pinto. "Sino yun?" tanong ng pulis. "Ang aking asawa," sagot ng babae. "Ano ang gagawin ko?" ang muli niyang tanong. "Pumasok ka sa kabinet na ito." Pag-alis niya saka ka lumabas at ipinasok niya ito sa pangalawang compartment sa ilalim at sinarahan ang pinto. Samantala, ang nangyari ay naririnig lamang ni Kade na sa loob ng isang compartment ng kabinet. Pumunta uli ang babae sa pintuan upang muling tingnan kung sino ang kumakatok. Si Visor. Sinabihan din niya ito na tanggalin ang mabigat na damit at turban at magsuot ng mas magaan. Isinuot niya ang bughaw na damit at ang kanyang pulang bonnet, at pati na rin ang kanyang robang gagamitin upang maginhawa sa pagtulog. Nagsimula na ang pakay ni Visor nang biglang may kumatok. Tinanong din niya kung sino ito at sinabi ng babae na ito ay ang kanyang asawa. Nalito ang lalaki at nagtanong kung ano ang kanyang dapat gawin, kaya't sinabi sa kanyang magtago sa loob ng kabinet sa ikatlong compartment. Tulad ng nauna, isinara niya ang pinto ng kabinet. Pumunta siya sa pinto at pinagbuksan ang kumakatok. Ito ay ang hari. Pagkatapos na imungkahi nito ang pagpapalit ng damit, maya-maya pa'y nagkakapalagayang loob na sila. Sinimulang gawin ng hari ang kanyang ninanais. Nakiusap ang babae na tumigil muna at nangakong paliligayahin niya ito sa silid pagkatapos ng kanyang sabihin. "Kahit ano ang iyong kailangan," sagot niya. "Alisin mo muna ang iyong roba at turban." Mahal ang kanyang damit. Nagkakahalaga ito ng 1,000 denaryo. Nang alisin niya ito, ipinalit ang roba na nagkahalaga ng 10 denaryo lamang. Ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay naririnig lamang ng 3 lalaking nakatago sa 3 compartment ng kabinet. Subalit, hindi sila makapagsalita. Nang simulan ng hari ang kanyang nais sa babae, sinabi niya, "Mayroon sana akong ipakiusap sa iyo." Habang sila'y nag-uusap, may kumatok muli sa pintuan. Tinanong nito kung sino ang kumakatok. Muli niyang sinabi na ito ang kanyang asawa. Sinabi nito na paalisin ang asawa o siya. Ang hari ang magpapaalis dito. Subalit sinabi niya na maging matyaga, kaya't
pinapasok niya ito sa pang-apat na compartment ng kabinet at isinara ang pinto. Lumabas siya upang patuloyin ang kumakatok. Ito ang karpentero. Tinanong ng babae, "Anong klaseng kabinet ba itong ginawa mo?" "Bakit? Anong masama sa ginawa ko?" Sumagot siya. "Masyadong makipot ang ibabaw ng compartment." "Hindi." "Anong hindi? Subukan mo ngang pumasok at hindi ka kakasya riyan." Pumasok nga ang karpentero sa ikalimang compartment at sinaraduhan ito ng babae. Agad niyang dinala ang sulat ng hepe ng pulisya. Agad namang pinalaya ang kanyang manginibig. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Napagpasyahan nilang magpakalayo-layo at lumipat ng syudad, sapagkat hindi na sila makapanatili sa lugar na iyon. Gumayak sila at tumakas sakay ng isang kamelyo. Samantala, nanatili ang 5 lalaking nakakulong sa compartment ng kabinet sa loob ng 3 araw na walang pagkain at walang tubig. Hindi nakatiis ang karpentero. Kinatok niya ang compartment ng hari. Kinatok naman ng hari ang compartment ni Vicer. Kinatok naman ni Vicer ang compartment ng pulis at ng pulis sa compartment ni Kadi. Sumigaw ang Kadi na nagsasabing, bakit ba sila nagkakasakitan? Gayong lahat naman sila ay nakakulong. Nagkarinigan silang 5. Napagtanto nila na sila ay napagkaisahan ng babae. At habang sila ay nagkukwentuhan ng mga pangyayari, nagtataka ang kanilang mga kapitbahay sapagkat may ingay ay wala naman silang makitang tao sa loob. Kaya't napagpasyahan nilang wasakin ang pinto at pasukin ang bahay. Nakita nila ang kabinet na yari sa kahoy. Nakarinig sila na nagsasalita, kaya tinanong nila kung may genie ba sa loob nito. Sinabi ng isa na susunugin ang kabinet. Sumigaw ang Kadi na huwag silang sunugin. Nagkunwari siyang genie. Nagsalita ng mensahe galing sa Quran. Pinalapit nito ang mga tao sa kabinet. Lumapit sila sa kabinet at nagsimulang magsalaysay ang mga nakakulong. Tinanong nila kung sinong may kagagawan ng lahat ng ito. Ikinuwento nila lahat-lahat ng nangyari. Nang makita nila ang kanilang mga hitsura at pananamit, nagtawanan na lamang sila. Lumabas sila ng bahay na tinatakpan ang kanilang mga mukha upang di makilala at makaiwas sa tsismis ng mga kapitbahay.